ipapakita ko sa inyo yung mga finished product na ginagawa ko sa Lil Haven. So, ito sila. Yan. Yan, 24 boxes. Tapos, bukas na siya ipipick up. So, nakikita nyo, finished product na siya. Pero, papakita ko rin yung behind the scene kung gano'ng kakalat gumawa. So, tara, check natin. Ito na yung ating quick craft tools tour for today. Kasi, wala lang. Gusto ko lang pakita sa inyo kung anong ginagawa ko, daily routine ko sa araw-araw. Lalo na ngayon na nagkasakit ako. So, every morning lang akong nagki-clay. Tapos, afternoon, Lil Haven na yung ginagawa ko. Kung iniisip nyo na malaki ang bahay namin, hindi. Maliit lang siya. Kunwari lang craft tours to ay craft tour. Para may masabi. May masabi lang ako ngayon sa vlog ko. So, ang ingin ng anak ko, nag-vlog ako. So, yun. Ayan yung table lang nakalat. So, yan. Kung makikita nyo yung table namin, nakalat. At dito talaga ako nag-play. Hindi ako gumagawa ng miniature house dito kasi mas gusto ko yung sa sahig kasi mas nakikita ko yung materials, hindi nawawala yung mga ibang tools. At saka pag once na meron akong rush MTO, dito ako gumagawa talaga. At saka office lang. So yun, kung makikita nyo, gantong kakalat. Sa sala namin, kasama ko yung kids ko. Hi! Yan, kasama ko silang gumawa. So minsan habang gumagawa ako, nagtuturo na rin ako sa kanila. So sobrang kalat na ng bahay namin minsan. Hindi ko sinasadyang matapakan siya. So, uulit na naman ako. Gagawa na naman. So, kaya, dito ako gumagawa sa sahig. Mas malaki yung space ko. Unlike doon sa table. Kasi, araw-araw asawa ko nag-office. So, hindi ako pwede doon. Nadi-distract siya sa akin. Tapos, ginagawa ko, yung mga chair kasi, pinagsasama-sama ko siya. Depende sa design. Yan. Sobrang dami. So, minsan nakakahid na rin gumawa. Pero ginagawa ko lang siya pag okay yung pakiramdam ko. Hindi talaga ako sagad-sagaran na ngayon. Kasi kagagaling ko nga ng sasakit namin. Kasi wala na rin akong time magtiklop. Sa totoo lang. Sobrang dami kong ginagawa. Kaya yan, nakaka-stress din minsan. Buti na lang, di asawa ko tumutulong sa akin sa paggawa. May kita nyo, yung ito, konti na lang kasi yung box yung iba kasi binigay ko na kay Lil Haven. So, konti na lang yun nandito. Tapos ito naman, yung mga papers ko, tapos ibang tools. Yan, ganyan ako nakakakalat. Tapos ito, box din siya ni Lil Haven. Binubuo ko pa rin siya. Ganyan ako kakalat, guys. Ito, Lil Haven din. Yan yung ibang nabuo ko na house. So, 6 pieces kasi siya, 6 houses. So, kailangan, 6 pieces din yung magagawa ko. So, pinagsasama-sama ko siya para sa isang buohan na lang ako. Kasi mas mahirap pag yung pa isa-isa ko siyang bubuohin. Mas mahirap kasi siyang buuhin, lalo na pag paisa-isa. Kaya ang ginagawa ko, sa isang ganito, pinagsasabay-sabay ko na siya. At saka kasi malilito ka, lalo na pag paisa-isa siya, tumatagal ako na mga 3 weeks. Etong mga siguro, paabutin ko siya ng 1 week. Yun yung pinaka-deadline. Table to ng asawa ko. Siya talaga gumagawa dito. Pero dati ito yung table ko, gumagawa ko ng clay dito. Pero sa sobrang late niya, hindi na kaya, bumili ako ng bagong table. So, pero sa sobrang dami kong ginagawa, pati sa hig namin, ginagawaan ko na din. Kasi nga, hindi na nga kasha. So, ito yung isa pang table namin. Nagiging honest lang ako sa inyo guys. Ganito ako kakalat sa bahay. Kung makikita nyo, halo-halo yung gamit namin. So, ito yung other table ko. Luma kong table lang eh. Tapos, ibang gamit ni Lil Haven. Ito yung mga boxes na ibabalik ko kay Lil Haven after ko mabuo yung mga bahay. Try natin umabot siya sa deadline. Tapos ito, binuo ko na rin siya, yung mga house. Katulong ko yung asawa ko. Yan. So, makikita nyo yung bahay namin, sobrang kalat. Pero, yan talaga ang totoo nga ko. So, ito yung mga house na binuo na namin. Para after ko siyang mabuo, magsasama-samahin ko na lang siya, ididikit na lang. Tapos, dito sa isang box naman, nakalagay yung mga maliliit na
to birthday house. Ang cute nito. Kasyang-kasya sa kay Silvanian to. Tapos na to actually. Pati lights nito okay na. So nilagay ko na siya sa box. Pag tapos na kasi nasa box na siya, para ready to pick up na lang ni Lilhaven dito sa bahay. Para hindi na ako hirap. Kung ito nakikita, kung mapapansin niyo, ito yung mga ginagawa ng Lilhaven. So ito pa yung project namin. 5 na lang to actually, pero mas inuuna ko yung isa kasi minamadali na kami doon. Tapos ito, kulang na lang siya na accessories. Andito lang siya, kakabit na lang namin dito. Ito naman, yung balloons na lang, sasabit na lang siya. Pero tapos na yan overall. And lights na lang. So, madali na tong lights. Saglit ko lang itong makabit. Dalawa na kami ng asawa ko magtutulong-tulong dyan. Tapos, kung makikita nyo, may isa pa akong project na nasa loob ng box. Pero ito, tatapusin ko na to. Sana matapos namin ngayong week. Kasama ng isa na pang New York Times na house. Sana matapos. So, kung akala nyo, yan lang ang kalat ko. Nagkakamali kayo. Marami akong kalat. Nandiyan lang sa palipaligid. At wala akong tagalinis. Ako lang lahat. At saka yung asawa ko. So, buti na lang, home-based work siya. And isang beses lang siya pumasok sa office nila. So, may katulong ako. So, nakita nyo na kung gaano kakalat pag gumagawa. So, ngayon naman, papakita ko sa inyo yung table ko na pinakita ko kanina. Kung gaano naman siya ngayon ka-ayos. Hindi malinis, hindi naman totally malinis. Pero, okay na. Tamang linis na rin. So, pakita ko sa inyo. Bibidyohan ko siya para sa inyo. So, ito na siya. Nakikita nyo, malinis na. Kasi wala na akong ibang wala na mga nakatambak. Tinapon ko na ibang hindi ko na kailangan na papel. So, yan na siya. Malinis na. Wala na siyang kalat. Tapos ito, yung box na kukunin bukas ni Lilhaven. Ilang boxes din to. Tapos yung mga acrylic, mga woods na natira. Tapos yung mga tools na hindi ko nagamit, ibabalik ko sa kanila yan. So, madami din to, isang pack. Good pala sa mga tools ni Lilhaven, yung mga cutter, tweezer, and ruler. So, marami naman ako nito, kaya hindi ko talaga siya kailangan, kaya binabalik ko to. Minsan, pinapatanggal ko sa kanila bago dalhin sa akin yung mga tools. Kasi makalat lang dito. At yan, tapos ang ating pag-vlog sa aking behind the scene. Sana nag-enjoy kayo and pwede kayo mag-suggest ng any ideas or question, suggestion ng mga props na gusto nyo pagawa sa akin. And thank you for watching and see you on my next video. Bye!